mag-engage siya sa kanang mga activities, right? Okay. So, providing options or choices in story reading, exercises, or group practice. So, mas maayos sad nga kanang dili ta mga bubuot gid sa mga students kung unsa dayon ang ilang buhaton, like through kanang multiple means of engagement, provide mo ta mga options para sa mga students nga kanang through that kanang maka-learn sila. Next is representation. Please read. Provide all means of representation. Multiple means of representation. Providing information and content in various ways to accommodate different learning styles and preferences. Learners learn in different ways, and some learners learn best by hearing, singing, writing, or acting out information. Okay, thank you so much. So, multiple means of representation. So, as a teacher, kabalo kita or aware ka or dapat kita mahimong aware kung sa mga lalain na kanang mga learning ways sa atong students. So, dapat mag-provide kita o kanang mga like hearing, kanang dali nila nga kanang makita or malungog. And also, dali nila nga kanang ilang mga gamiton para sa ilang pagsulat or kanang mga kanang materials na dali nilang magamit para sa ilang sa activities nga ito ang ihatag nila. So, through multiple means of representation, kanadahan kita nga mga i-represent kanina kanang makita sa students. So, the more po nga kanang makata po sa mga students ang lesson or kanang ang lesson na gusto nimong ipa-tuwatig nila. Next is Action and expression. So, please read everyone. Offering diverse ways for students to demonstrate their learning and engage with the material, such as written, oral, or visual. Offering a variety of options and allowing students to select the way that they prefer to show knowledge. So, multiple means of action and expression. So, very po, dahil kitang mga demonstrate sa mga students, just like sa katong aesthetic, mas more on kanang performing or experiencing or kanang sa pag-demonstrate sa kanang mga learning materials or lessons. So, haning action and expression, as a teacher, dapat kanang you are kanang aware or like kabalo ka nga mohatag kanang mga activities sa students nga kay namin mga students nga makaton, mas dali makaton kung magpakuan ka magpa-activities. Dili lang ka kay puro magpasulat lang or di lang puro magpa-dungog lang sa katong mga auditory. Di lang puro nga kanang pakita lang ka og kanang mga chart nila. Dapat po ba-balance din namin ito kung kabuo nga learning ways. So, the Republic Act RA number 11650 or the Inclusive Education Act of 2022. So, this law supports universal design for learning. So, dimana na yung RA 11650, mo na siya ang law na support sa universal design for learning. So, it established inclusive learning resource centers that can provide support and services to teaching and learning, including UDL. So, why is UDL important in inclusive education? So, ano importante man ang universal design for learning sa inclusive education? So, sa itong inclusive education, everyone? Inclusive education. All are included. Short, student, government, are included. Okay, very good. So, inclusive education kay ma-ensure na tanang students, regardless sa atong mga backgrounds or kung sa ta, or kung sa mga students kay included. So, importante ang UDL, kaya naman, di ba, nalain ng tao learning ways, nalain ng mga bata o learning ways. So, sa inclusive education, di ba, makita naman po ang mga nalain ng mga bata, regardless sa ilahang kuan, sa ilahang mga backgrounds. So, related na po ang UDL o inclusive education. So, importante siya kay maka-help to create inclusive learning environments where all students feel welcome, supported, and have equal opportunities to learn. And maka-feel ang mga students na comfortable kay sila makatong sa usa ka classroom kay
nadira ka ng makita ang ilahang kanang gusto nga ipagawa sa mga learnings. Makita sila, makita ang mga nagailain ng mga uniqueness na nagawa sa students. And it reduces the need for individualized accommodations by designing learning experiences that are accessible to a wider range of learners from the start. So, kani siya kay, hindi na siya mag-focus sa kanang usa gani. So, focus siya sa kayuhan sa kalaghanan. So, mo ni siya ito na universal. So, common challenges of UDL. So, napo rin mga challenges ang kanyang universal design for learning. So, one is lack of teacher training. So, kasagaran sa mo sila yung nakaproblema kung wala yung teacher training. So, mahimong challenge sa kanang mga lutuan sa UDL or sa mga bata po. Kaya, kung saan lang niya pag-cater sa mga reliant na mga learning ways sa students, di ba? And limited ang resources. So, as a student, kamo, dahil naman kayo mga like resort need na may bawaan ng mga resources para makatod mo. So, limited naman siya. So, may mag-siyang challenge sa sulod sa classroom, sa students, and also sa teacher. And of course, time-consuming planning. So, sa kalaghan sa kanilang mga nagailain ng mga learning ways sa mga students. So, makakuan ko siya, makaingat ko ta, time-consuming siya. Okay? Ang pag-cater pa lang sa student, pinanglanon sa student 1, pinanglanon sa student 2, 3, o much of students. Dayon, classroom management difficulties. So, nagailain mo rin ang mga students, di ba? So, dali possibilities nga, dali ka ng difficulties sa classroom management. Pero, it depends yapon kung saan kayo pag-adjust, pag-adapt sa teacher o pag-cater sa teacher sa mga needs sa mga students. And lastly, difficulty in assessment. So, as a teacher, John, kailangan makaingon tama. Bisan paunahan kayo mga challenges ang maabot sa sulod sa atong classroom, sa atong pagtulog. Dapat, as a teacher, kailangan flexible dito ay kabalo dito ma-adjust sa mga nagkailain ng mga needs sa students. That is why, I believe maraming mga common challenges kung ang teacher po at mga students pag tinabangay, so dili siya may tabot ng mga challenge. So, naman yung mga butang na dilit man nato ma-control, di ba? So, moduling kasagaran na mahitabo kung kanang lack of teacher training, limited na resources, kung kanang dili yun magkaiusa ang kanang teacher and students. Okay, so, yay! So, karoon kay mag-review sa ta before na mamigay sa atong assessment. So, unsa ito ang 4 learning ways or learning styles. Very good. And the 3 principles we have. Yes. So, ano dito ang importante ang UDL sa inclusive education? Kaya para accommodate accommodate the development of para ma-accommodate ang learning sa okay, so pila ko brad. Kana ready na siguro yung answer? Ready na? ready. Ang kuan, ang mga nag-support sa
Sorry, papi. Okay. Sa katong motivation to ganiya kay katong group 1 to no? Ang group ay class 3 and ang group 1 ay class 5. Okay, so kaya lang yun then is technical okay, so so sa part 1 kay multiple choice and 2 points siya. So letter only lang ang sulat. Number 4. Okay na? Okay, mag-checking ka after